halos ayaw mong tigilan paghahanap. Sabi ko nga, kung alam ko lang, kahit anong layong bundok ay lalakarin ko na, makuha ko lang. Medyo balisang-balisa ako, siyempre. Ako na lang mag-isa nagtataguyod sa anak ko. Maliliit pa lang yun, iwan na sa asawa ko. Nakakitawa ko. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Dahil ang mga pinapangarap na muling pagtatagpo, abot kamay na dito sa Reunions. Tulungan niyo po kami. Mundo'y nawalan ng kulay, pangarap nawalan ng saysay, nang bigla na lang mawalay ang mga mahal sa buhay. Lahat tayo'y may karapatan na sa pamilya'y mapabilang. Lahat tayo'y magtutulungan sa muling pagkikita. Naghahanap ay may pag-asa, ang nawawala ay makikita. Nasirang pamilya muling mabubuo, gumuhong pangarap muling itatayo dito sa Reunions. Dito sa Reunions. Kabilang ho ba kayo sa mga magulang na matyagang hatid sundo ang kanilang mga anak sa eskwela? Kung sakaling kailangan mong ihabilin ang iyong anak sa ibang tao, kumpiyansa ka kaya? Hindi ka kaya magsisi? Dito sa bayan ng Santa Elena sa Camarines Norte, 7 motorbikers ang regular na nagpupulong. Hindi para planuhin ang susunod nilang karera, kundi para mag-isip ng estratehiya kung paano hahanapin ang 8 taong gulang na si Letlet. 8 buwan nang nawawala. Dito lang sir, ang alam namin tumatakbo yung bata eh. Tapos talagang ang pagod na ng paghanap namin, wala na talaga. Sama-sama na, na kami para magtulong-tulong sa paghahanap. Kaya nga kami andito ngayon kasi ito ang tambayan namin, ito ang hideout namin kung makakuha na impormasyon sa bawat isa. Ang pinakapunong abala raw sa pagtitipong ito, ang mga magulang ni Letlet na sina Lenny at Ramin. Dating namin dito sa cruising, kanya-kanya na ng barangay, hiwa-hiwalay na kami. Pero dito rin kami magpapangita. October 19, 2009, nung pumasok daw sa eskwelahan si Letlet, kasama ang kanyang pinsang si Camille. Yun po ay pumasok nung maga na ng October 19. Dalawa sila magkasama. Ayan po dati inihahatid ko sa pagtawid. Tapos pag uwian, natawag na lang po siya dun sa kabila. Ang labis na ipinagtataka ng mag-asawa, hindi na muling nakauwi ng bahay ang 2 bata. Tumawag sa akin yung asawa ko. Hindi daw nag-uwi, hindi pa daw na-uwi yung 2 na medyo madilim na. Hindi ako naman, labas agad ako. Hinanap ko doon sa ibabaw ng school at nyugan yun na eh. Tawag-tawag ko yung 2, walang nasagot. Sa paaralang ito raw huling nakita si Letlet. Dito po siya pumapasok, tapos ay nung tanghali hindi na nga po siya nakauwi. Tapos nung hapon, hindi na daw siya pumasok. Pero nung pumasok ayon sa class advisor ni Letlet, pumasok pa raw ang bata sa klase umaga ng October 19. Nung uwi na kami, 11:30 akong papalabas ay lahat kami. Ayun, wala na akong lumabas na siya 11:30. Ngayon, nung di pasukan na naman, 1:00,
Pag 1:30, time na naman kami, nag-roll call ako. Sabi ko, asan si Letlet o si Jana Rose? Sabi nung katabi, wala po ma'am, absent. Ngayon, bumibilang na ng 8 buwan ang pagkawala ni Letlet. Halos ayaw mong tigilan paghahanap. Sabi ko nga, kung alam ko lang, kahit anong layong bundok ay lalakarin ko na, makuha ko lang. Eh, sadyang wala akong makuha ang impormasyon na kung saan lugar naroon. Halos panawan ng araw ng kanyang katinuan si Lenny sa kaiisip sa kanyang anak. Malapit na nga po masira yata ang ulo ko. Kahit po may kausap ako ay pag minsan nawawala na po yung hindi ko na alam kung anong naikwento, napapatigil po ako. Ang mga kapatid ni Letlet na sina Michael at JP, inaaliw na lamang daw ang mga sarili sa iniwang alaala ng kanilang kapatid. Kasi kami po ang magkadyabing nun, kisa dun sa isang kapatid. Kami pong dalawa. Yung pagdating ko po, laging gusto ikarga ko na agad. Dadating po pagdating kong trabaho. Isang nakakamiss sa kapatid ko, yung alam niya yung timpla ng kape na gusto ko. Kasi pinagtitimpla siya ng kape namin. Samantalang ang puno ng langkang ito sa bakuran ng lola ni Letlet na si Lola Perfecta, may mga kwento rin pala tungkol sa nawawalang paslit. Binabalutan namin to ng sako, yung bawat bunga, para hindi mabulok. Kapag may nahihinog, yung may part na tinatabi si nanay, hindi talaga niya pinapagalaw, ginagalitan kami pag hinahawakan namin, at kay Letlet daw yun. Sa puntong ito, tinitibayan na lang daw ng pamilya Verso ang kanilang mga kalooban. Sa tagal na ng ating pag-iisip, wari ko alam naman ng Panginoon kung gaano tayo katibay paghahanap, hindi natin siya pinabayaan. Letlet, kung saan ka man naroroon, magkaroon ka ng lakas ng loob na pumunta ka sa mga radio station para makauwi ka sa amin, ng mama mo, kay nanay, sa kuya mo. Pilitin mong ikaw ay makauwi. Let, kung siguro makikita mo ako ngayon, baka pwedeng, siguro naman hindi mo pa ako nalilimutan, ay umuwi ka na. Kung sino man ang nagkukup dyan sa anak ko, baka naman pwedeng ibalik na. Ayon sa mag-asawang Lenny at Ramil, Jana Rose Verso o Letlet ang buong pangalan ng kanilang anak. 8 taong gulang na ito ngayon, medyo maputi raw ang bata. Habang kinukunan ng panayam ng isa naming grupo ang pamilya Verso sa Camarines Norte, nagsimula naman ng kumilos ang isa pa naming team sa paghagilap kay Letlet. At ayon sa aming database, may isang bata sa isang shelter sa Pasay City na kapangalan ni Letlet. Mabilis naming tinungo ang nasabing shelter. Ma'am, sa reunions po kami kay Miss Jessica Sopo. Ma'am, kasi nabalitaan lang po namin na meron nasa pangangalaga po niyo po ba itong batang to? Nasa Jana Rose? Nasa inyo po ito, ma'am? Jana Rose! Asan po siya? Si Jana. Ay, asa taas mo kaya? Tagatawagin ko. Siya po si Jana Rose. Dito sa reunions. Susunod. Dito sa reunions. Paminsan-minsan, napapalundag tayo sa saya sa pagbabalik ni Letlet sa kanilang pamilya. Tsak na higit pa sa paglundag ang gagawin ng kanyang ama't ina sa oras na muli silang magkita. Magkasama raw sumakay ng bus biyaheng pa Maynila ang magpinsang Letlet at Camille. Sumakay sila daw ng aircon bus, tapos hindi naman daw sila siningil dun sa bus. Tapos, nung pagdating nila dito sa Manila, may tinuluyan sila na nagngangalang Tony Ogog. So, yung Tony Ogog, ang sabi niya, yun daw yung tatay ni Camille. Pansamantala raw nanirahan si Letlet sa bahay ng di umano ama ni Camille. Dinala po ko ng pinsan-pinsanin ko dito. Doon po sa school. Ano po yung una po, tricycle muna.
Tapos pagka namin ng tricycle yung Superline. Pero umalis din daw siya sa bahay nito dahil hindi raw niya gusto ang pagtrato sa kanya doon. Sa puntong ito, nagkahiwalay na raw silang magpinsan at naiwan si Camille sa kanyang tatay. Umalis siya dun sa bahay, tas parang nagpunta siya dun sa dulo, ganon. Tas may nakakita sa kanya na umiiyak siya. Hanggang napadpad na raw sa shelter si Letlet. Okay naman siya dito, nag-e-enjoy naman siya sa pag-stay niya dito, nakikipaglaro siya sa mga bata, masaya naman siya. Halata na rin sa paslit ang kagustuhan niyang makauwi sa kanyang pamilya. Miss ko na po sila. Kinagabihan, muli kaming bumalik ng shelter. Nasa kalagitnaan man ang kanyang mahimbing na pagtulog si Letlet. Isang bag ang inilagay namin sa tabi ng kanyang higaan. Maya-maya pa. Kailan ba yun? Sa akin. Saan mo gusto mong pumunta? Bumalik? Sa bahay namin. Si Letlet, agad inilagay ang kanyang mga damit sa kanyang bagong bag. Bago pa man magbukang liwayway, bumiyahe na kami papuntang Bicol. Kasama ang centerhead ng SDC, iuuwi na namin si Letlet sa kanyang nag-aalalang pamilya. Mahigit 5 oras na biyahe o mahigit 300 kilometro ang aming ginugol bago narating ang bayan ng Santa Elena sa Camarines Norte. Umaga na nung nakarating kami doon. Habang nasa biyahe, panay ang turo ni Letlet sa mga lugar na aming dinaraanan. Natandaan ko to. Yung anak namin to dinaanan namin to nung nagbili sa akin ng sapatos. Nung mga oras namang yon, nasa classroom ni Letlet ang kanyang mga magulang na sina Ramil at Lenny. Ilang saglit pa, Sama ka. Natutuwa po ako masyado kasi nandito na yung kapatid ko tapos alam kong hindi na mag-aalala yung mga magulang namin. pagdating sa kanilang bahay, parang artistang pinagkaguluhan si Letlet ng kanyang mga kapitbahay. Siyempre, hindi pa huhuli si Lola Perfecta. Hello! Ay, alam mo si Maris! Ay, kitang-kila naman kami! Maganda na Agad inihain ni Lola Perfecta ang kanyang mga itinabing prutas para kay Letlet. Buhay pa rin ang diwa ng bayanihan sa ating mga Pilipino. Ito ang napatunayan ng pamilya Verso na sa gitna ng kagipitan, walang ibang masasandalan kundi ang kanilang mga kaibigan,
at iba pang taong nagmamalasakit sa kanila. Dito sa Reunions. Susunod. Jeremy, umuwi ka na, anak. Miss ka na ni ate at saka ni kuya. Kung makakaya kong bibili na kita. Sorry na. Si Florentina Perez, 78 years old, 5'2" ang taas at kayumanggi. Huling nakita January 23, 2010 sa Philcoa, Quezon City. Si Soledad Bungcaras, 73 years old, 4'11" ang taas, huling nakita sa Pasay City. Dito sa Reunions. Ang tunay na lalaki, hindi raw umiiyak. Pero paano kung iwan siya ng kanyang asawa at parang kailangan niyang hatiin ang kanyang katawan para magsilbing ama't ina sa kanilang tahanan? Lahat ng ito matitiis ng isang ama pero hindi ang mawalay sa kanyang anak. Katulad ng bawat sulok at kanto ng abandonadong bahay na ito. Kung ilarawan ni Jerry ang kanyang nakaraan, walang laman, walang kahulugan. 7 taon na kasi ang nakararaan nung inabandona silang mag-aama ng kanyang misis. Medyo balisa ako. Siyempre, ako na lang mag-isa nagtataguyod sa anak ko. Maliliit pa lang yun, iwan na sa asawa ko. Ngunit may humigit pa raw sa nararamdaman niyang kalungkutan noon. Ang kanyang 8 anyos na anak na si Jeremy, ang tila nang iwan naman sa kanya ngayon. 2 linggo na itong nawawala. Huli raw nakasama ni Jerry si Jeremy nung namili sila ng gamit pang eskwela sa Divisoria noong June 13. Bibili nga po kami ng gamit. Ito nga yung bag at saka yung notebook, saka yung lapis, saka papel. Papabili po na lang, tapos bigla yung mga namimili po kami. Bigla na lang nawala sa tabi ko. Marami yung tao sa loob eh. Siksikan po eh. Nahan ko hindi ko makita, paikot-ikot ako doon. Suspecha ni Jerry, maaring nagtampo raw ang kanyang bunso nung hindi niya ito naibili ng laruan. Sapat lang kasing pambili ng school supplies ang pera niya noon. Parang sinisisi ko sarili ko, gano'n. Bakit nangyari yan ako? Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya, kung maayos ba siya o nasaan siya. Halos sa lahat ng sulok ng Divisoria, hinanap ni Jerry ang kanyang anak. Ngunit umuwi lang siyang luhaan. Siyempre malungkot to. Anak ko yan eh. Kahit, ewan ko lang yung ibang ama, hindi sila ganun sa akin. Okay, siyempre anak ko yan eh. Kahit ano mangyari, kadugo ko yan eh. Isang helper sa paggawaan ng chicharon si Jerry. Kumikita ng 170 pesos kada araw. Sapat lang para sa pang-araw-araw nilang pagkain. Hindi ko ako nagpapapekto. Tinutuko na lang sa trabaho. Hindi ko na lang siniseryoso yung pag-alungkot ko sa pagtatrabaho. Hindi ko dinidig. Ulirang ama naman kung ituring si Jerry ng 2 pa niyang anak na sina Eunice at Jerome. Inaasikaso. Pag nagtatrabaho siya, umuwi siya dito, iniiwan niya kami ng pagkain. Sobra po kasi po, nung kahit po nagkakasakit na siya, pinipilit niya pa rin po magtrabaho para sa amin. Pagbubutihin ko po yung pag-aaral ko para po, pag nakatapos po ako, siya naman po yung aalagaan ko. Lahat po gagawin ko, sasakripisyo po ako lahat sa kanila para magapan na po yung pagiging ama ko po sa nila. Tanggap na raw ng kanyang mga anak ang ginawang pag-abandona ng kanilang ina. Ngunit ang hindi raw nila matitiis, ang mawala, pati ang pinakamamahal nilang bunsong kapatid. Ano po kasi, malaking kapatid ko.
Yun po yung malapit sa akin. Hahawakan ko po ng maigpit yung kamay niya para po hindi na po kami magkalayo ulit. Jeremy, umuwi ka na, anak. Miss ka na ni ate tsaka ni kuya. Uwi ka na, tsaka ni papa. Uwi ka na rito. Uwi ka na, anak. Nagsusorry na ako kung hindi kita na bilihan agad ng laruan. Kung makakaya kung bibili na kita. Sorry na. Ayon kay Jeremy Alimurong ang buong pangalan ng kanyang nawawalang anak. 8 taong gulang na ito. Agad naming pinasadahan ang mga larawang nasa aming database. Eksakto namang isang Jeremy Alimurong ang kasalukuyang kinukupkop ng Manila Boys Town sa Marikina. Base dun sa pag-search natin sa ating database, may isang batang nagngangalang Jeremy Alimurong, 8 years old din, na nasa pangangalaga ng boys home sa Manila Boys Town. Dali-dali naming dinalaw ang nasabing shelter. Meron po sa database po namin na Jeremy Alimurong daw po na nandito raw po, naka-admit po sa inyo. Joseph Alimurong. Jeremy po. Jeremy Alimurong. Mayroon Opo. nga kaming Jeremy. Meron po talaga. Gano'n na po siya katagal po dito? Kadadala lang sa kanya noong June 27. Bali 3 days so ngayon kasi at 30 tayo ngayon. Diba? Opo. 3 araw lang po. Magbago sa akin ako. Siya po si Jeremy. Ikaw si Jeremy? Anong buong pangalan mo? Ano ba ang buong pangalan mo? Jeremy. Jeremy. May kilala kang Jerry? Sino yung Jerry? Tatay. Dito sa Reunions. Susunod, parating naman ang mas malaki pang sorpresa. Si Benjamin Ochoa, 62 years old, huling nakita November 17, 2009 sa East Pembo, Makati City. Si Alexander Canales, 78 years old, maputi ang buhok, bungi at kayumanggi, huling nakita sa Gagalangin, Tondo, Manila. Dito sa Reunions. Sa tuwing may dumarating na sorpresa, abot tenga ang ating ngiti. Pero para sa isang amang labis na nag-alala, sapat na ang kapayapaan ng loob na maihahatid ng pagdating ng isang napakahalagang tao sa pamilya. Aminado si Jeremy, katulad ng ibang bata, hilig niya ang paglalaro. Hindi lang daw niya lubos akalain na ito rin ang magiging dahilan para siya'y maligaw. Hindi ko sila hawak-hawak. Nakita ko naman ng pamilya. Umiwalay ako sa tatay ko. Malimos ako para pabili ng mga naroan. Grade 1 na raw sana si Jeremy ngayong pasukan. Ngunit kung hindi pa rin siya mahahanap, baka maudlot ang kanyang pag-aaral. Ilang araw bago ang pasukan, namili raw silang mag-aama ng mga gamit pang eskwela sa Divisoria. Sa dami raw ng mga mamimili, napahiwalay si Jeremy sa kanyang ama. Hinahanap ko sila. Sumakay ako ng jeep. Tapos dinala ako sa mga polis. Tapos dinala ako dun sa harap. Tapos dinalaman ako dito. Habang nasa Manila Boys Town, si Ma'am Sita ang naging ina-inahan ni Jeremy. Sa bahay kasi puro lalaki ang mga anak ko, kaya kung ano ang mga pagdisiplin doon o kaya mga pangaral, nai-impart ko sa kanila. At ang gusto ko nga, ang pangaral ko sa kanila, kung ano ang gusto ko sa aking mga anak, gusto ko rin yun ang maibahagi sa kanila. Marahil epektibo ang mga pangaral ni Ma'am Sita sa mga kabataang nasa kanilang kustodiya. Dahil pati si Jeremy may napulot ding aral. Ang hindi pa makulit. Tayo, sunduin mo na ako dito. Gusto ko nang umuwi. Sorry na ako. Pabait na ako. Hindi na ako magmakulit. Nung araw na yon, pinasulat namin sa isang notebook si Jeremy.
Plano namin itong iabot sa kanyang pamilya sa Pampanga. Hapon na nung narating namin ang tinutuluyang bahay ng mga alimurong. Naabutan namin silang naghahanda para sa hapunan. Maya-maya pa, iniabot na ng aming staff ang aming sorpresa. Reunions po ako. Meron po kami ibibigay para sa inyo, Mang Jerry. Opo. Ito po. Pakibasa na lang po yung nasa loob. Na ano po? Sulat niya po kasi ito eh. Hindi ko alam kung... Siyempre, sulat lang po ito eh. Hindi ko pa po siya nakikita eh. Habang kinikilatis ng pamilya ang notebook, parating naman ang mas malaki pang sorpresa. Ay, nakakawa ko. Ano, saan ka punta? Ay, ang butoy ko. Ang si ate, yakap mo ate. Yakap mo ate. Wala kami. Nahanap ito eh. Ako galing. Hindi ako dito sa pulis. Tinanong ko sa pulis. Ba't di kita makita din? Tinanong kita sa pulis. Hindi ako sana. Sana? Di sa loto. Ito na. Habang si Jerry, binawi naman sa mga yakap at halik ang pagkasabik sa kanyang anak. Yeah. Nabuti papa na. Sabihin sa kanya. Galit ka ka papa? Hindi ka galit. Ba't nagano ka? Ba't malis iniwanan mo kami? Hindi ako nakahawak. Hindi ka nakahawak? Kasi nandiyan ang mga gamit mo. Binili kita. 20. 20 papasok na school. Ha? Galing ko, galing ha. Kailangan mas magaling ka kay ate ha. Galing ka ba? Papasalamat ako ng mais na nakarating ka ng maayos. Hindi ka nagkasakit, no? Hindi ka ba nagkasakit doon? Hindi. Opo. Namin napasama kami. Sino opo? Mga bata yun. Opo. Nakilala rin ang mag-aama si Ma'am Sita. Maraming salamat. Bakit? Nakita niyo po yung tito. Yung pag marami pong tao sa mga pinupuntahan namin, siguro ko pong hawak-hawak ko yung mga kapatid ko. Minsan sa ating buhay, nakakaranas tayo ng kakulangan sa ating pagkatao. Nalalayo tayo sa mga taong nagbibigay ng dahilan upang tayo'y ngumiti at maging masaya. Maghanda tayo na harapin ito ng buong tapang at puno ng pag-asa upang sa kanyang pagbabalik, sabay ninyong haharapin ang mga hamong darating. Dito sa Reunions. Si Genaro Banyaga, 75 years old, balingkinitan at maputi ang buhok. Huling nakita sa Jenner Street, Camuning, Quezon City. Si Catalina de Guzman, 86 years old, 4'8" ang taas at medyo malaki ang tenga. Huling nakita January 30, 2010 sa Unang Hakbang, Galas, Quezon City. Dito sa Reunions. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Gervasio Arellano, 87 years old, may bigote at balbas, huling nakita sa Imus, Cavite. Si Bernardo Perry, 58 years old, may kapansanan sa pag-iisip. Si Johnson Go, 49 years old, balingkinitan at singkit,
huling nakita December 26, 2009 sa Bagumbong, Novaliches, Quezon City. Si Felix San Miguel Jr., 84 years old, huling nakita sa Malabon City. Si Noel Domingo Blanco, 56 years old, may tattoo sa braso, maputi ang buhok at may peklat sa noo, huling nakita December 1, 2009 sa Santa Rosa, Laguna. Ikinararangal po namin na umabot na sa 496 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po namin at naibalik sa kani-kanilang mga tahanan. Kumpiyansa ho kaming patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy din po tayong magtutulungan. Para po sa mga kaso ng mga nawawala, tumawag lamang po sa aming hotline 982-7777, local 3011. O mag-email lamang po sa reunions@gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account. Magandang gabi po, ako si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Dahil tanging hangad po namin, pagbuklurin ang bawat pamilyang Pilipino. Dito sa Reunions. Lahat tayo'y may karapatan na sa pamilya ay mapabilang. Lahat tayo'y magtutulungan sa muling pagkikitang inaasam. Ang naghahanap ay may pag-asa, ang nawawala ay makikita. Nasirang pamilya muling mabubuo, gumuhong pangarap muling itatayo. Dito sa Reunions.